Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. Iba ang personal reading sa general reading. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Kunin mo lang talaga yung sa iyo. Okay? Pag hindi naman nangyari at hindi nag-resonate sa iyo, ibig sabihin hindi mo energy ang nakukuha natin. Yun lang yun. Irespeto natin kung kanino energy ito para kay Sagittarius. March 2025. Uy. Thank you. Wow, we have the coin. Meron tayong 4 weeks, ano? Okay, unahin natin si coin. Okay, money will be coming to you. Maaring mga salary nyo, o kaya kung may mga side business kayo, kung ano man yan. Pero may parating daw na money. Bouquet, yan, compliment from an admirer. Ibig sabihin, may admirer ka. So, nakikita ko dito. Okay. Pero kung titingnan ko si base, there's a dragon, tapos yung flower niya is iba-iba. Kung sino man ito, basta may admirer ka, you need to trust to your intuition kasi maaring mabulaklak ang kanyang pagsasalita kasi iba-iba yung bulaklak niya. Third, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Yan ang kailangan mong pag-iisipan palagi. You need to develop something in your life, either to your spiritual, sarili mo, and enlightenment. Ibig sabihin, you need to be aware at maintindihan mo muna ang mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo bago ka mag-actions, kung ano man yan. So, the boot, money or property through an inheritance, winning or a windfall. Baka may mga pinag-uusapan kayo related to a money, property, mana, yan, kung ano man yan, yung mga something panalo, kung ano man yan, no? And we have the haystack. Karma, you will reap what you have sown. Ibig sabihin, tatandaan mo, kung ano yung iyong ipinunla, yun lang ang harvestin mo. Halimbawa, when it comes dito ka-admirer, kung ano ipupunla mo sa kanya, yun lang. O sa trabaho mo, halimbawa sa trabaho mo, kung ano yung ipinunla mo, tinatrabaho mo, yun lang ang ma-harvest mo. Okay? Good man siya or bad. Kasi karma lang siya. Ibig sabihin, kung titingnan ko siya dito, syempre, may good siya, may bad siya. Pero, kung titingnan ko siya, di ba, parang ang gulo niya, tapos may ulap pa siya, tapos yung pinakaano niya, hindi ko alam kung santo or moon, para natatakpan pa siya ng ulap. Kaya you need to trust more to your intuition kung ano man ito. Maaring ito is a bad karma, di ba? Kasi medyo magulo. Basta kung ano yung iyong ipinunla, yun ang i-harvest mo, ha? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. May mga misunderstanding. Maaring magkakaroon ka ng mga misunderstanding sa isang tao, ganyan, o kaya sa family mo, sa kapatid mo, sa trabaho mo, diba? Kung saan man yan, kaibigan mo or sa admirer mo. Yan, maaaring hindi kayo magkakaintindihan, ganyan, o hindi mo siya maiintindihan, kung ano man yan, kung saan man yung misunderstanding na yan. So, nakita ko, tingnan natin, ang iyong first week sa Sagittarius ng March 2024, ay 25, March 2025, sorry. Okay. Congrats, you have a blessing. No? May blessing na parating sa iyo. May mga fulfillment
and well-being and enlightenment. So, dito rin to, di ba? Dito si enlightenment. If you want a blessing, kailangan mong maintindihan. May mga misunderstanding, kailangan maintindihan ng mga sitwasyon. Tandaan mo, kung ano yung iyong ipinunla, yun ang aanihin mo. Kung saan-saan mga aspeto ng buhay mo yan. And syempre, we have the protest. Magsalita ka if ever or you need, kailangan mo ng attention. At we have the marionette. Ibig sabihin, kung titinan ko dito, huwag kang maging puppet. You have a own life, diba? Yun yung sinakita ko dito. Tingnan natin. Uy. Tingnan natin, ha. Then, same siya. 9 of Cups and 9 of Cups. Uy, we have the Queen of Swords. Okay. With the sa first week, ang nakikita ko dito, may isang sitwasyon sa buhay mo na naulit na noon is muling mauulit. Muli. Ganon. Kung this is a love life, ganon. Kasi also there's an offering no? Ako nakikita dito. Yan. May sabihin, may tao na magkakagusto sa'yo or nandito talaga si admirer. Pero, kung titignan ko dito, ibig sabihin, is dalawa kasi siya. Ibig sabihin ay may isang mas bata or may isang sakto lang ang nakikita ko dito. Pero kailangan mo daw maging matalino. Why? Kasi ang nakikita ko dito is kung ano daw yung nangyari noon sa buhay mo, yun yung nangyayari. Kung ano yung nangyari sa love life mo in the past, yun yung mangyayaring muli dito. Kumbaga, paulit-ulit lang ang magaganap, no? Sa nakita ko dito. And also, sa iba sa inyo, siguro, meron kayong children or meron kayong anak sa nakita ko dito, no? Na maaring yun, yung, kung if ever na meron kayo, yun na magiging forever mo nakasama. Pero wag mo na daw ulitin muli yung nakaraan na sitwasyon mo sa buhay mo. Kung saan man yan. And then also, sa iba sa inyo, sa first week is makakaramdam na kayo ng pagka-boring, no? Yan, siguro maboboard kayo sa trabaho nyo. O kaya mas more kayo magfo-focus sa trabaho nyo, yan. Kumbaga, kailangan nyo kumayod, yung ganun. Pero makakaramdam na kayo ng pagka-boring. Siguro pagod. Ganyan. May mga sitwasyon ako na nakikita na magkakaroon ng lack of effort sa isang bagay. Ganyan. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, sa love life mo man yan, sa trabaho mo man yan, o sa ang aspeto ng buhay mo yan, no? Sa nakikita ko dito. Yan. Tsaka, kasi nandito si eternal love, kailangan mo, kasi nandito kasi Queen of Swords, kailangan mong talagang pag-isipan tong maigi with the hangman. In the Four of Cups. Sabihin, there's an offering talaga ako na nakikita dito. Ay, may taong kailangan mo maging matalino ha. Dito kasi tower Diyan si tower. Para hindi ka na masaktan. You need to put boundaries. Ang nakikita ko dito, kailangan mong alamin. You will need to see the fact before ka magdesisyon sa buhay mo ha. Sa nakita ko dito. Para hindi ka tsaka sa nakita ko dito, for the first week, iba sa inyo, maaring may mga aalisin na kayo sa buhay nyo. May mga ikakat kayo sa buhay nyo. Sa nakita ko dito. Pero mag-ingat ka pa rin. And then, saan pa nakikita ko dito? May mga plano akong nakikita sa'yo. Maaring you will jump to your passion or may mga gagawin kang isang situation na very adventurous, ganyan, na makakaroon ka ng excitement, ganyan, na hindi nyo, siguro iba sa inyo magiging very creative kayo. Kumbaga, susundin mo you will follow your heart in a way na gusto mo yung bagay na yun. Yun ang daw ang gagawin mo. Pero, maging matalino ka kung ano man to, ha? Kailangan, bago mo desisyonan o bago mo aksyonan kung ano man itong sitwasyon na to, kailangan, kung dapat ba, no? Tingnan natin ang iyong second week.
Second week ni Sagittarius. Second week, March. Nako. May mga natural disaster ako nakikita sa'yo. May mga risk ka o may mga frustration ka na mararanasan by the second week. Nandito yung siguro yung iba sa inyo, hindi kayo mapagkakatulog, ganyan. May mga iisipin kayo na bagay-bagay, may mga aalalahanin kayo. So nakikita ko dito. Yan. Yung iba sa inyo, maaring may insomnia kayo, maaring palagi sumasakit ang ulo nyo, may mga migraine kayo, so nakikita ko dito. No? And then also, so iba sa inyo siguro makakaranas kayo ng mga anxiety, depression, stress, pag-aalala, ganyan, so nakita ko dito. May mga situation na kailangan mo na you need to survive, no? Kung ano mga problema ito. And then, ang nakikita ko rin dito ay may tao na magsisinungaling sa iyo by the second week. Dito pa lang naman meron eh. Baka ngayon pa lang meron, diba? May tao daw na magsisinungaling sa iyo. Sabi dito, mag-ingat ka. Sabi ko nga kanina, diba? Kailangan mo makita mo na yung the fact before ka magdidesisyon. Sinasabi doon. Bago mo ibigay ang iyong mga kamay o tulong man iyan o anything, love life man iyan, yan, advice man yan, ganyan. Pag-isipan mo muna maigi. And then also dito ka, may tao na nagsisinungaling. May tao na mapanding lang. May tao na hindi makatotohanan. May tao na magpipretend. No? Sa nakikita ko dito. Ano siya, magbabait-baitan siya, kunyari gusto ka niya, or kunyari concern siya sa'yo, ganyan, sa nakita ko dito. Yun. Magkakaroon o may tao rin ako na nakikita, ikaw or someone, ako nakikita na maaaring may magtampo. Ganun. May tao dito na medyo magiging exaggerated siya sa kanya mga kilos or pananalita man niya o kaya kung ano man yun, para maging exaggerated siya, overreact, parang mag-overreact or exaggerated yung mga kilos niya, parang ganun. Tsaka mag-ingat ka kasi yung nakikita ko dito sa tao na to, narcissist siya. I-research nyo kung ano yung narcissist, no? Kasi nandito rin kasi to eh, si commitment. Ibig sabihin, maaring itong tao na to is ipipilit niya yung sarili niya sa'yo or ikaw ang magpipilit sa sarili mo. Kung sino man itong tao na to. Pero nagsisinungaling siya sa nakita ko dito. Kasi itong tao na to is maaring, ang nakita ko sa kanya, if ever na, kasi nanglolo ko siya maaring mapasok ka sa third party relationship, no? Or there's a third party relationship. Yun ang nakikita ko dito. Kaya, you need to trust more to your intuition sa nakita ko dito. Yung iba naman sa inyo is magkakaroon nga kayo ng doubt or magkakaroon kayo ng mga lack of clarity sa isang sitwasyon na gusto mong gawin o gusto mong i-pursue, no? Sa nakikita ko dito. May mga unproductive na isang situation or lack of idea ka o lack of focus dun sa bagay na yon. Sa iba naman sa inyo is may mga creative block or may mga sitwasyon na ano ba to? Magkakaroon ng distraction sa sayo. Yan, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Yan. Halimbawa, may gusto kang gawin na isang situation, project, or you want to communicate to someone, ganyan. Ano yun, medyo there's a distraction. Siguro na hindi yung pag-iisip mo sa isang sitwasyon kasi andito kasi yung pag-aalala. Siguro aalalahanin mo yun. Yan. Yung idea mo na yun or yung communication na yun. May doubt kasi ako nakikita. Magkakaroon ka ng doubt or medyo may pag-aalala ka na mararamdaman. Kung ano man yun, communication man siya, doing something project, passion, or any decision sa nakita ko ito. Kasi nandito ka sa sitwasyon mo na
magkakaroon ka daw ng decision making, no? Sa sinasabi dito. Kumbaga magkakaroon ka ng choices in life in the second week din ng iyong March. Yan. May mga choices na magaganap o may mga choices o decision making of choice na mangyayari sa'yo. Tingnan natin in the third week. The Death. Third week ni Sagittarius. Oy. Perseverance. May mga challenge, ano, ako nakikita sa'yo. May mga situation na maaring masolusyonan o malakpasan mo na. No? So, nakita ko dito. Sabihin, may magtatapos. O may tatapusin ka na. Ay, ano ba yan? Oo nga, no? Okay. So, nakita ko sa'yo, by the third week, ang nakita ko dito, may isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos. Tatapusin mo siya. Or mag-i-end, no? There's an ending of a cycle. Ako nakikita dito, sa iba naman sa inyo, yun nga, baka magkakaroon ng mga solution, o kaya malalaman mo na paano mo malakpasan yung bagay na yun, o sitwasyon na yun. Kumbaga, magkakaroon ng pagsasaayos, or magkakaroon ka ng cleansing, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Baka maaari maglinis ka ng bahay, maglilinis ka na ng mga situation mo na hindi naman nakakagod na sa'yo, ganyan. Anything, kasi magki-cleansing ka. Magkakaroon din ako na nakikita sa inyo na paglipat, hindi ko alam kung ano yung paglipat. Siguro maglilipat ka halimbawa maglilipat ka ng bahay, maglilipat ka ng trabaho, o malilipat ka halimbawa nasa section 1 ka, section 2 ka, malilipat ka, o kaya nasa pang-umaga ka, malilipat ka sa panggabi, mga ganun. O kaya nandito ka basta malilipat ka. Ganun, may paglipat ako nakikita. Ganun nakikita ko. And then sa nakikita ko rin parang you're starting, magi-start ka uli to invest sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Yun na nakikita ko. Parang may pag-i-start uli. Ako nakikita. Para magbibigay din yung iba magbibigay rin kayo ng you put some effort sa sitwasyon mo na bago. Ganyan. Parang doon ka magpo-focus. Ganyan. So, nakita ko dito. And then also, kasi may transformation din kasi. May transformation, meron kang i-let go, or meron kang i-move on, ganyan. Magkakaroon sa'yo sa iba sa inyo is magkakaroon kayo ng revert. Siguro sa sarili nyo. Siguro, halimbawa, kumbaga, na broken heart ako. Halimbawa lang, ha? Baka sabihin nyo, ate, broken heart ka ba? Hindi. Halimbawa, na broken heart ako. Tapos, syempre, ayoko na nun. I need to end yung situation. Mag-move on na ako. I need to revert to myself. Ganyan. Kumbaga, tatapusin ko na yung cycle na yun at mag-focus ako sa sarili ko at papahalagahan ko na yung sarili ko at doon ako mag-focus sa akin sarili to invest more sa ano ko na, sa stability ko, sa pera ko, sa trabaho ko, ganyan. Ganun. Tatapusin mo na yung yung mga bagay na yun. Kumbaga, i-close mo yung door na yun. Then, mag-open ka uli ng door para sa'yo naman yun. Kumbaga, yung mga the past situation, okay, goodbye, diyan ka na lang mo, diyan ka na. Dito ako sa bagong ako, yung mga ganun. Yun. Tingnan natin. Ang iyong fourth week. The Three of Pentacles. Accident. Medyo danger, ah.
Thank you. Okay. Sa nakikita ko sa'yo by the 4th, ang nakikita ko sa'yo is, merong isang tao na malapit sa'yo sa nakikita ko dito, no? Pero mag-ingat kayo because there's a danger talaga. Ingat lang. Kasi parang may mai-injury, maaring ikaw, o maaring kasama mo sa trabaho, o maaring malapit sa puso mo, o malapit sa'yo, no? Sa nakita ko dito. And also, may nakikita kong hospital, doktor, ako nakikita, no? And then also, merong rehabilitation ako nakikita dito sa'yo. And then nakikita ko rin dito na may tao na makikipag-communicate sa'yo. Kakilala mo siya, maaaring anak mo, kapatid mo, or dati mong karelasyon, or kakilala mo na siya. Maaaring kasama mo sa trabaho din. There's a collaboration, may partnership, maaaring iba is magsishare siya ng goal sa'yo, o kaya makikipag-dealing siya sa'yo for something. Pero, kasi nandito si accident, kung sino man itong tao na to, na makikipag-usap, makikipag-dealing o partnership o ano man something na yan sa'yo, mag-ingat ka. Dahil maaring ikaw is mapahamak. Ibig sabihin, maaari itong tao na to is medyo may pagsisinungaling siguro o kaya may mga situation na hindi magiging good if ever, di ba? Pero you need to be aware. Hindi naman sinasabi na bawal. You need to be aware lang. Sa nakita ko dito, no? Kasi maaring itong tao na to is maaring siya is inilet go mo na or kung sino man siya sa buhay mo, maaring inilet go mo na siya, nagkaroon na ng past sa inyong dalawa, matagal man yan o bago pa lang yan. Sa nakita ko dito, maaring kumonek siya sa'yo at gusto niya ng recovery sa'yo. Pero mag-ingat kasi nandito si accident. Ibig sabihin itong tao na to is hindi siya ganun ka-sincere sa'yo when it comes to sa sitwasyon. Dati mo man siyang karelasyon o nakakasama mo na siya in the past o kaya kasama mo siya sa trabaho, nakakasalamuha mo na siya kung sino man siya. You need to plan very carefully, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan mo, tandaan mo, yung future kasi is nasa iyo, mga kamay, dito sa sitwasyon, no? Yung iba sa inyo, parang magkakaroon kayo ng doubt sa isang tao o sa tatlo man kayo, pangatlo ka man o may dalawa pa o tatlo sila, kung sino man o dalawa man to. Parang magkakaroon ka ng doubt sa tao na yon, no? Kung sino man siya. Magkakaroon ka daw ng doubt doon. And syempre sinasabi dito, magplano ka ng maigi and you need to discover, no? Kung ano talaga yung pakay nung tao na yon o ano talaga yung gusto niya. Kasi kung titingnan ko dito, hindi ko nakikita kung this is a love, hindi ko nakikita na this is a love. Siguro friend. Friend or collab lang. Ganun nakikita ko sa kanya dito. Ganun. Siguro sa iba sa inyo, kung may anak kayo, ganyan, maaring because of the child, kung ito is karelasyon mo, because of the child lang, kaya kailangan niyang makapag-cooperate sa'yo. Kailangan niyang makapag-dealing sa'yo kasi may anak kayo. O kaya naman, kung wala naman kayong anak, yung tulad ng sinabi ko kanina, mag-ingat ka. No, kasi, maaaring hindi magiging maganda yung resulta nitong relationship na to or partnership man yan or any dealing na to, no? Sa nakita ko, maaaring ikipahamak mo. Kung sa negosyo man yan, kung sa love life man yan, sa pakikipagkaibigan man yan, anything, o sa trabaho man yan, yan. And ingat kayo ha, kasi may accident akong nakikita sa inyo. Ikaw or malapit sa puso mo is maaaring madisgrasya or ikaw. Arigato naman sa God, miss.